Pati at Lena. Isang mapagpalang araw ng linggo mga kapanalig, ang dalangin nating sumapit sa lahat. Samahan po ninyo kami sa mga sandali ng pag-aaral sa salita ng Diyos at pagtatanggol sa ating pananampalatayang Katoliko. Ako po si Brother Marco, si Evangelista. Ipagpatuloy po nating pag-aralan, isabuhay at ipagtanggol ang ating pananampalataya. Isang mapagpalang araw ng linggo mga kapanalig. Ito po si Tatang Larry Lamco Malyari. At ngayon ay August 27, 2023. Yan, nalito si Tatang kasi alam niyo kung bakit mga kapanalig. Tuloy. Meron kaming bisitang mas magandang lalaki sa amin dalawa. Para gusto ko na lumabas eh. Wala, Brother Marlon, talo tayo ngayon. Siyempre, kasama natin sa ating technical side ang ating mahal na engineer Marlon San Diego at ang ating mahal na production assistant si Binibining Cheska Valera. At binanggit ko na meron tayong panauhin ngayong hapon na ito. Yes. Mga kapanalig, ikinagagalak po natin na ipakilala sa inyo isang motivational speaker, isang magaling na vlogger ng ating pananampalataya. Ang content niya is about Catholic faith at iba pa. Mamaya malaman natin yan. Consider siyang content creator, no? Siya po ang host ng Adrian Milag TV. May sariling TV to eh. Oo. Saka award dito ha. Hindi to. At siya po ang host din ng Istoryang Katoliko. Kung mahilig po kayo sa social media, ay makukuha nyo agad yung aking pinupunto. At siya po ay binigyan ng award, no? Awardee po siya noong 2022 sa Catholic Social Media Award bilang Best Catholic Vlog, no? Kaya siya ay tumanggap din ng Silver Play Button ng Achiever sa YouTube. Kaya mas maraming viewer to kay Tatang. Si Tatang, meron ka ng viewer tang mga 5, no? 6 po. Ito, dami lang na nanonood sa kanya. Mga kapanalig, i-welcome po natin sa Team Apologetica, sa programang Apologetica, ang ating mahal na kaibigan at kapatid, Brother Adrian Milag. Brother Adrian, pakibati sa mga kapanalig natin. Hello po, Brother Marco, at hello, Tatang Larry, sa napakagandang introduction. Actually, sa mga nakikinig po, baka inisip nyo, binayaran ko po yung dalawa. Hindi po bayad yan. Hindi po bayad. Well, sobrang I'm humbled sa opportunity na nandito po ako, kasama ko yung isa sa mga haligi ng apologetics sa Pilipinas. At kung di nyo po alam, katulad nga sinabi ko kay Brother Marco, nung ako ay medyo nagtatanong sa aking pananampalataya nung mga panahon na yun, isa kayo sa pinapanood ko. At sobra akong marami akong natutunan at na-inspire talaga ako, hindi lang sa mga joke nyo, pero most especially sa mga turong pananampalatayang Katoliko. So, thank you so much sa opportunity na binigay nyo sa akin. Amen. Brother Actually, nagagalak nga kami sapagkat ang isang katulad mo na nagsisikap talaga ipaliwanag sa mga kapanalig natin yung ating pananampalataya, at least merong isang katulad mo. Kaya nung ako'y na-interview naman ni Brother Adrian dun sa kanyang programang Usapang Katoliko o Istoryang Katoliko, ay natuwa tayo dahil may mga collaboration na nangyayari sa ating mga nagtatanggol at nagpapaliwanag ng pananampalataya. Kaya sabi ko naman kay Brother Adrian, bibigyan din natin siya ng pagkakataon dito naman sa himpilan ng ating simbahan. Kasi tag-ihiganti kita eh. Kung tinanong-tanong ka niya, tatanong-tanongin ko rin to. Kasi unang-una sa lahat, ang social media, maraming nare-reach out, pero mas mainam na maipakilala ni Brother Adrian yung kanyang apostolate, yung kanyang mission dito sa nag-iisang himpilan ng Simbahang Katolika sa Pilipinas. Kaya hinikayat kong maging panauhin natin si Brother Adrian para nung ako'y tinanong-tanong niya, sabi mo nga, paghihiganti ako, tanong-tanongin din natin. Makakabawi kami sa'yo, Brad. Unang-una sa lahat, pagka kayo po'y familiar nga sa Facebook, no? Yung Adrian Milag TV, yan ho'y prominente na sa dami ng kanyang mga followers. At ang isang nakakasurpresa dito, kahit yung mga foreigner, no, na nagtatanggol ng Catholic faith, nagpapaliwanag ng Catholic faith, naiimbitahan ni Brother Adrian sa kanyang TV, sa kanyang program, o sa kanyang page. Which is, yung iba, pag tinignan natin, iba yung content, no? Kaya sabi ko, ano ba Brother Adrian yung
isang masasabi mong experience o karanasan mo ng iyong pakikipag-interaction sa mga different personalities outside the Philippines and the Philippines mismo, yung mga pare, mga obispo, o kung sino man personalidad dyan, sino sa mga yan yung at least ibigay mo sa amin 3 sa marabang katangi-tanging mga naging bisita mo. Kasi kami dito sa radio, 16 na yung program, 16 na taon na itong program natin. Pero meron kaming katangi-tanging naging bisita dito. Alam mo kung sino? Sino? Si Father Anton Pascual. Bakit kamo? Pangulo ng aming himpilan yun para maging bisita mo mismo. Para sa amin ay malaking malaking karangalan. So sa dami ng mga naging bisita mo, sino ba yung pwede mong banggitin sa amin na 3 nagbigay ng tatak sa'yo at lalong nagbigay ng inspirasyon sa'yo para ipagpatuloy mo yung iyong content, no? Na nagpapaliwanag, nagtatanong at nagre-reach out ka sa ating mga kapanalig sa social media, Brother Adrian. Una po sa lahat, Brother Marco, salamat po ulit sa opportunity, and Tatang Larry. Di ako makapaniwala, nakaharap ko na itong mga lodi pagdating sa apologetics dito sa Pilipinas. Actually po, brother, kung hindi niyo po alam, kahapon po birthday ko. Ay, Baka meron kayong hindi mo ba alam na happy birthday ngayon? Nakalagay, nakalagay, happy birthday. A birthday. Inunahan mo naman ako Sige lang, sige brother. Happy birthday. Hindi, nakalagay birthday boy. Ayan, naka-highlight. Mamaya ako sana babanggitin. Okay, sige, tuloy mo na. Tuloy natin, brother Adrian. Kaya ako po nabanggit yun kasi nung kung di nyo po alam, nung nagsisimula pa lang po ako sa yung nagdi-deepen ako sa aking Catholic faith. Actually, nagsimula ako sa Catholic Charismatic Community. Yes, yung sa The Feast, yung kay Brother Bo Sanchez. Brother Bo, okay. Ayun. So, yung story ko po kasi medyo masalimuot. Na naging single dad ako ng almost last 13 years. Ayan, ito si daughter ko, si Rian. And yun yung sobrang naging biggest blessing sa buhay ko. And nung time na yun, kaya yun yung opportunity sa akin para parang, di ba minsan parang doon tayo tatawagin ni Lord sa mga problema natin sa rock bottom. Kumbaga doon gagalaw si Lord para tayo magbagong buhay. Minsan yan yung parang dinidisiplina tayo ng Diyos. Minibigyan niya tayo opportunity para mas makilala siya. So, parang doon po nagsimula yun. Kaya ako po nabanggit yung birthday ko kasi nung nakikita ko itong Radio Veritas, parang, ewan ko, parang God impressed in my heart para parang naisip ko, sabi ko, someday parang gusto kong makapunta din dyan at magkaroon ng opportunity na magsalita dyan. And parang kapong birthday ko at nangyari to ngayon. So, parang di ako makapaniwala, parang God brought me here para mangyari yung parang matagal. Dream mo lang, no? Oo. Kasi pag sinabing Radio Veritas, talagang di ba, alam natin sa pananampalatayang Katoliko, nag-iisa lang naman tong Radio Veritas na radyo para sa mga Katoliko. At ang daming na-bless na tong radyo na to. At ito rin yung naging parang inspirasyon ko nung nagsisimula ako bilang isang content creator. So, yung tanong nyo po, yung parang 3 tumatak sa akin, kaya patuloy kong ginagawa to. Actually, unang-una sa lahat, siguro yung pinakauna talaga nun, actually, yung pag-interview ko sa mga iba't ibang guests, parang it's, sabihin natin, it's not an accident. But it's a divine plan from God. Kumbaga nakita ko yung parang conversion story ng isang pastor noon, Katoliko noon. Yes, Brother Noah. Noe Dora. Ayun. So sabi ko, grabe yung yung story nito. Sabi ko, try ko kaya to reach out, tas try ko kaya interviewin. Tapos yun, nag-message ako kay Brother Noe, tapos nag-reply siya. So, parang nung time na yon, doon po nagsimula yung parang naisip ko na parang nung na-interview ko siya, parang pwede to. Mag-invite ako ng mga iba't ibang personality about our Catholic faith at talagang makaka-bless yung story nila. Kasi parang para sa akin nun, kung di nyo po alam, Brother Marco, Tatang Larry, may
insecurity ako nung dati sa sarili ko. Sabi ko kasi parang wala naman ako masters in theology, hindi naman ako kaganong kaalam sa Catholic faith ko. Parang tingin ko sa sarili ko, parang konti pa yung nalalaman ko. So parang yun yung nag-inspire sa akin. Sabi ko, kung medyo hindi ako confident sa sa nalalaman ko, magdadala ako ng mga taong alam ko na magaling at talagang maganda yung story nila. So doon po nagsimula yun. So unang-una po yun si Brother Noe Dora. Sobrang talaga na bless ako sa kanya. At yun na po, sunod-sunod na po yun. Doon na po nag-start yung mga nakilala ko na yung iba't ibang mga Catholic apologetics dito sa Pilipinas na kilala po natin. And yung pangalawa po na masasabi ko na parang nagtumatak sa akin, kasi kung di nyo po alam, medyo ang weakness ko po, mga brothers, ay English. Pag nag-English ako, feeling ko dudugo ilong ko Nosebleed Epistaxis ako, kukuha talaga akong tissue So, parang nung time na yon, narinig ko yung story ng isang pare sa Amerika, si Father Donald Calloway. Grabe, sobrang na-inspire ako kasi yung... Doon ako, si Father Donald, hirap namang magtagalog. Oo. Sige, babalikan natin yan, mga kapanalig, para ho tayo ay lalo pang lumawak doon sa mga karanasan ni Brother Adrian Milag. Okay. So mga kapanalig, yung unang binanggit ni Brother Adrian na naging source ng kanyang inspiration para ituloy po yung kanyang pagbablog, yung content niya, ay si Pastor Noe Dora, isang dating born-again pastor. At itong si Brother Noe ay lagi ko rin kasama sa mga mission. Nagpa-partner kami niyan. At pumupunta kami ng mga iba't ibang lugar, katulad sa Romblon at iba pang lugar. Very close din sa akin. At nakita ko rin yung inspirasyon kay Brother Noe. Natutulog kami sa isang bahay, magkasama kaming nagmi-mission. At napakabait na tao. So tama lang na maging source ng inspiration ni Brother Adrian itong si Pastor Noe. Second person, yung personality na ang tanong ko kasi sa kanya, yung mamaya ka na magtanong tayo, excited ka yung tatlong mababanggit niya sa akin. So una si Pastor Noe Dora, sundan natin yung ikalawa, Brother Adrian. Sino yung ikalawa? Sige. Ayun, yung nabanggit ko nga nun, meron akong napanood ng testimonial ng isang pare na dati siyang drug addict. Pero pari na siya ngayon, Pari na siya ngayon. Taga Hawaii. Tapos ang ganda ng conversion story niya, kaya ako din siya in-invite kasi dahil sa mga Pilipino, mga Pilipina na nagdadasal ng rosaryo. Yun yung naka-influence sa kanya. So, ang pangalan to si Father Donald Calloway. So, I'm sure marami sa atin ang kilala si Father Donald. Yung consecration to St. Joseph. Ano siya? Phil-Am o Pure American? Pure American. Pure American. Okay. So, yun. Napanood ko yung story niya. Yung na-encounter niya si Mama Mary. Tapos, siya mismo, nakakita siya ng demonyo. Nung nagsisimula na yung conversion niya, nagpakita sa kanya yung demonyo. Tapos parang ang nangyari nun, tinawag niya lang yung pangalan ni Mama Mary, bigla na lang nawala yung demonyo sa harapan Actually, niya. yan ang instruction sa atin ng mga ng mga exorcist natin, na once na binanggit mo ang pangalan ng mahal na ina, ang demonyo talaga lumalabas, naglalayasan. Kaya meron kami kilalang kulto dito, pag binanggit si Mama Mary na nawawala Para katingkat sila, no? Tuloy natin. Yung ikatlo, Brother Adrian. Ang ikatlo, ayun nga, kasi nung panahon na yun, ang nung experience ko kay Father Donald Calloway, medyo nahirapan talaga ako, mga bro, kasi English Tas live, sabi ko, parang ayoko na ulitin to. Ayoko, mga Pilipino na lang muna. Pero lately, nung pag-start nung 2022, parang sinasabi sa akin ng Diyos, Adrian, go out on your comfort zone. Diba? You need to do it. Kailangan mong gawin yan. You need to face your courage up. Lumabas ka sa comfort zone mo. So, nung ginawa ko ulit, yung nag-try po ulit ako ma-invite, hindi po ako makapaniwala, si Steve Ray. Na-invite mo sa program. Kilala naman natin. Kilala natin yan. Isa sa napakagaling na convert sa buong mundo na talagang ang daming na-inspire kay Steve Ray na Baptist Church.
napakagaling. So, nung panahon na yun talagang sobrang hindi ako makapaniwala. Sabi ko, Lord, totoo ba to? Yung mga hindi mo na-expect ng mga taong katulad nila, katulad nyo, di ba? Grabe yung humility sa kanila para mag-share ng kanilang karanasan. At ang kagandahan pa dito, mga brother, yung lahat po na nang-i-invest ko, ay mga na-i-invite ko, lahat po sila ay pro bono. Ibig sabihin, wala po talagang bayad. Amen. Actually, speaking of pro bono, kami po ay 16 years ng pro bono dito sa Himpilan. Marami nag-aakala pagka anchorman ka ng Radio Veritas, mayaman ka na. Mayaman ka, no? Pero kami dito, Brother Adrian, from the very start, ay pro bono ni Tatang in our own. Kasi part ng apostolate natin, ibigay yung sarili natin sa Diyos, no? Amen. Yung hindi tayo nag-expect ng anumang magiging kapalit, no? Sa halip ay yung tatlong tinga daw, yung talent, yung treasure, and your time. No? So, yun ang importante na ang ginagawa mo, nakakatagpo ka ng pro bono, sapagkat yun din naman ang pangunahing nais ng Diyos sa atin, na maglingkod tayo sa Kanya nang walang anumang kapalit. O Tatang Larry, binigay na ni Brother Adrian yung tatlo, no? Brother Pastor Noe Dora, si Father Donald, at si Brother Steve Ray. Okay, ganito. Kasi tinanong ko kanina si Brother Marco na nalaman ko born Catholic ka pala. So dalawang tanong pag-iisahin ko na. Sige, brother. Sino ba si Adrian being a Catholic bago ka nag-umpisa bilang vlogger? At pangalawang tanong ko, ano yung nag-drive sa'yo para magkaroon ka ng inspirasyon sa ganitong content ng iyong vlog? Yan. Maganda yung tanong ni Tatang, talagang pinag-isipan mo tanga. Oo, isang linggo ko yung pinag-aralan eh. Ayun, so kung hindi nyo po alam, syempre alam naman po natin yan, isa po ako sa mga KBL na Katoliko. Ayun. Ayan. Nakakapagsimba lang, kasal, binyag, libing. Okay. Lukewarm Catholics. Pero ako po ay nag-aral sa Catholic school. From elementary to college. Talagang Catholic school yun. Lalo na nung elementary to high school, meron pa nga kami mga first communion. First communion, mga first Friday mass. Tapos may naalala ko pa nun, mga religion teacher ko, kailangan namin umattend ng mass every Sunday. Yung may mass card, pinapapirma namin sa pari yun. Requirement yun. Para na umattend ka. Pero despite ng mga yung ganong experience ko sa aking pananampalataya, sa experience ko nun, hindi po ako lumalim sa Catholic faith. Parang tawag mo doon, nominal? Actually, ang tawag dyan ay typical na Katoliko. Basta't nagsimba, umattend ng misa, nagdasal ng rosaryo, may konting alam na nobena, Katoliko na. But the truth, hindi po alam yung pagiging Katoliko. At ito rin yung nagtitrigger kung bakit dumadami ang iba't ibang sekta. Kasi maraming Katoliko ang tamad mag-aral ng kanyang pananampalataya. Ayaw ni Father Darwin Gitgano yan. Nanonood sa atin ngayon. Wow, shout out Father. Shout out kay Father Darwin. At si Father Fran Villegas na nag-birthday. Now, at least sinabi na ni Brother Adrian yung punto, no, na nung siya dating Katolikong nominal. Nominal po ang tawag doon eh. Dahil kaya naging Katoliko, bininyagan ka kasi. Born Catholic. Hindi ka practicing Catholic. No? At ito yung madaling nahihikayat. Kaya nga sabi namin every time na nagtuturo kami sa mga parokya, pag pumunta ka sa isang congregation ng mga labas sa Catholic faith, tanungin mo, saan kayo galing? Dating mga Katoliko. Yung mga nakikinig kay Eli Soriano, pumapalakpak kay Eli Soriano, dating Katoliko. Pinanggalingan ko. Pinanggalingan mo. 90%. 90% dating Katoliko. Now, ano ang punto ng sinasabing ito ni Brother Adrian sa atin? Kailangan talaga meron kang self-motivation para mas maintindihan mo the beauty of our Catholic faith. Ang simbahang Katoliko po, perpekto. Ang problema yung mga member. No? Kasi nga sa misa pa lang, pagka hindi nila gusto yung nagmimisa, alilipatan nila ng ibang misa. Ano nangyayari? Ang misa ay hindi sakramento, kundi entertainment, which is very wrong. Pag ikaw ay nagsimba
Dahil gusto mo yung sinasabi ng pare, na-enjoy ka sa pare, hindi ka nagsisimba para kay Kristo, nagsisimba ka para sa pare. Fans ka ng pare. Mas maganda hanapin nyo yung paring kinatatamaran ninyo kasi may sakripisyo doon. Yes. May sakripisyo. At pag ikaw ay may sakripisyo sa pagdalo mo ng misa, ang hinahanap mo doon si Kristo, hindi si pare, si Father. Father. Diba? So anyway, maganda naman, naririnig mo, maganda yung homily ng pare. Pero pag ang naging mindsetting mo ay, dito ako makikinig, dito ako magsisimba, Masaya dito. kasi masaya dito, ay medyo may problema tayo doon, mga brothers and sisters, no? Mga kapanalig. Now, another question. Ito, medyo papasok na tayo tungkol sa ating Catholic faith, Brother Adrian. Dahil nabanggit mo naman na ikaw ay nanggaling din sa isang Catholic community, charismatic which is community. rather charismatic community, the Peace. Ano ba naging stand mo dyan sa The Peace? Kasi may nagpo-program dito sa atin, sila Brother Randall Serrano. na mga peace builder ba ang tawag dyan? Dyan sa may Kamanaba area. Ikaw ba bilang member ng The Peace, ano ba ang naging stand mo dyan? Ano ba ang naging sitwasyon mo doon? Ikaw ba naging peace builder din o naging ordinary member ka lang? So, yun nga po. Actually, idudukto ko lang din po yung nangyari sa akin nun. So, dahil nga, yun yung parang experience ko nun bilang isang Katoliko, na Katoliko lang by name, kasi yun yung nangyari. So, parang ang nangyari po, hindi ko pinahalagan yung Catholic faith ko. Pero ang good thing, na meron akong parang, alam mo, parang meron kang mindset na hindi, kasi try din ako ma-invite ng mga born again, pero may ganun akong thinking na hindi ako alis sa Katoliko. Hindi ko alam, pero may ganun ako conviction. Ayoko malis dito, parang ganun. Parang ako-coordinate ako dyan sa mga alay-balay. So, so nangyari, syempre medyo naging pasaway ako nung mga panahon nung college. So, yun nga, at the age of 21, doon na po, nagkaroon na ako ng anak, nagkaroon ako responsibility, at naging single dad ako. Kumbaga parang yun yung masasabi kong pinaka masakit na nangyari sa akin nung panahon na yun, na almost mag-give up talaga ako, at naisip ako mag-commit ng suicide din. May ganung thinking. Tendency. Pero ang nangyari noon, meron akong kasama sa pinag-workan ko nun sa isang hospital. She invited me sa The Feast, sa Catholic Charismatic Community. Nung una ayoko kasi parang ayoko niyan, yung mga praise the Lord, ayoko niyan. Saka iniisip ko nung time na yun, hindi yan Katoliko. Parang gano'n kasi hindi style nila. Hindi ako sanay sa ganyan eh. So, yun, pero dahil doon sa problema sa nangyari sa akin, sabi ko, sige na nga, try ko na nga. So, nag-yes ako. And doon, pumunta ako doon, nakita ko nga, Katoliko nga, may mass may Mama Mary, may crucifix. Tapos, after ng mass, yun na, may worship, tapos doon na pumasok si Brother Bo Sanchez. Kumbaga, parang yung moment na yon nung narinig ko yung message sa akin ni Brother Bo, parang sobrang tumatak sa akin yung hindi ko makakalimutan yun yung parang yung moment na parang ang laki-laki ng problema ko. Tapos may binitaw siya salita, sabi niya, whatever your problems right now, 5 years from now, 10 years from now, your biggest problem will become your biggest blessing. At yun yung parang tumatak sa akin na parang, ewan ko, nung time na yun, parang I felt the Holy Spirit talaga, iyak ako ng iyak, hindi ko alam bakit iyak ako ng iyak. At doon na po nagsimula yung journey ko. Inayos ko yung buhay ko doon, at doon ako para nag-seek ng knowledge, ng information. So yun po, doon na po nagbukas lahat, at doon na po ako natuto na about our Catholic faith. Okay, mga kapanalig, nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating palatuntunan Apologetica. 16 na taon na po. Bakit na naman? Sa tinagal-tagal, ngayon lang tayo nagkaroon ng pinakamagandang lalaki ng guest dito, May pasalubong na kasuysay yan. Galing Antipolo. Wala ba? Wala? Okay, mga kapanalig, salamat sa Diyos. Salamat po sa ating mahal na Pangulo,
Father Anton Pascual, Father Roy Villen, ating Vice President for Operations, ang management for giving us the opportunity, yung ating tinig ay naririnig sa himpilan ng simbahan sa loob ng 16 na taon. Kasama niyo po Brother Marco Evangelista at si Tatang Larry Lamco Malyari. Of course, ang ating mga partner dito, ang ating co-pilot sa technician, si Brother Jerby Santos, at ang ating production assistant, si Miss Cheska Valera. Yan. Alam po ninyo mga kapanalig, masaya kami ni Tata ngayon, although wala tayong particular na topic sa apologetic. Ang ating panauhin po, si Brother Adrian Milag, isang kilalang vlogger, isang motivational speaker, at ang pinakamaganda dito, siya po ay tinanghal na awardee ng tinatawag na Social Media Awards bilang Best Catholic Vlog. Yo. So, ibig sabihin, ibinibigay natin yung ating programa kay Brother Adrian para masigit niyong makilala. Subaybayan niyo po yung kanyang program sa YouTube at sa Facebook, kasi marami po kayong mapupulot na mga aral. Ayan. Hindi lang nanggagaling sa kanya, tulad ng kanyang admittance, hindi naman siya nag-aral ng theology ng formal, no? Pero yun pong mga nakukuha niyang guest, talagang magbibigay doon ng inspirasyon sa atin. Lalago tayo at lalalim yung ating pananampalatayang Katoliko. Isa na dyan na naging bisita niya si Father, yung nagpaliwanag tungkol sa Eucharist sa US yata siya nakabase. Father, anong pangalan ni Randy, Father? Randy Randy, Valenton. no? Pag pinanood niyo po yung programa ni Brother Adrian na ang kanyang guest ay si Father Randy, mamaya banggitin mo siya Brother Adrian, ay matututunan ninyo yung maraming mga kaganapan sa loob ng sakramento ng misa, no? Lalong-lalo na yung mga lay minister na medyo mataas ang ihi. Yeah. Ha? Alam mo tayo, direkta tayo magsalita dito. Yung mga lay minister na medyo Ma-pride. tipong may pride, no? Yeah, no. At tandaan nyo, pag ma-pride kayo, para kayo si Pura Luca Vega. Ano yan, si brother, Satanas. napapansin ko yan yung ibang mga lay minister na ganyan, minsan sanay na dun sa loob ng simbahan, dadaan dun sa harap ng nandun Tabernakel. yung tabernakel. Parang nasa loob lang ng kusina nila, parang tarito Oo, pero bukod dyan sa mga gesture niya, Tatang mas marami kayong matututunan dun sa vlog ni Brother Adrian na ang kanyang guest ay si Father Randy. Yeah. Among the videos mo, Brother Adrian, isa sa tinutukan ko yun. Nag-take note pa ako dun kay Wow, Father Randy. grabe, Oo, kasi pag tinuturo natin ng Eucharist sa mga parokya, sa mga dioceses, karamihan talaga na-encounter natin yung ignorance ng mga Katoliko tungkol sa ostya. Kaya mamaya bibigyan din natin yan. Anyway, bago tayo tumuli-uli kay Brother Adrian Milag, mga kapanalig, babati muna ako kasi baka naghihintay ng bati itong mga to. Happy birthday para bukas kay Engineer Henry Jose Cornejo alias Jose Bonifacio. Happy birthday Isang po. matapang na Catholic defender ito. Kasama si Brother Mel Garcia at si Brother Elias Arsadon. Siyempre, ganun din. Greetings kay Father John Maria o kay Father John Ronaldo Abulag, Order of Dominican, dyan po sa Chicago, Illinois. Siyempre, happy birthday din bukas kay Brother John Gatche Ibana. Kababata ako ito. At maligayang kapistahan po para sa araw ng bukas kay Tata Usteng, si Saint Agustin of Hippo, dyan po sa Santa Cruz de Malabon, Tansa, Cavite, kay Brother Philip Cesar Herrera. At sa mga kaibigan natin, kay Brother Brody Charles o Charles, happy birthday in advance. Ganon din sa mga nakikinig sa atin, shout out daw. Sabi ni Brother Doy Pajardo, Brother Edelito Otida, Brother Mario Binluan, Brother Winnie Bonilla Ibe ng United Kingdom. Isa ring magaling na Catholic defender ito. At syempre si Jinky Forley Andrade and Brother Joey Argarin, Joey Argarin Lawigan, isang staff ni Mayor Lani Cayetano dyan. At ang kakaiba itong nakikinig sa atin ngayon. Sino yan? Si Jose Protasio Rizal. Ayan. Corilla. Kambal yan. Kambal. Okay. Baka kung makalimutan, happy birthday kay Daddy Nelson Lirio, ang buting ama ni Father Sel Lirio. Happy birthday po, Daddy. Ay, syempre, happy listening din po. Asan ba yung nagpapabati sa akin? Ito, si Ate Cristina Cristi Buyargas Abelardo. Ate Cristi, ito po yung bago kong aklat na sinulat tungkol sa mahal na poong Nazareno, walang hanggang pasasalamat. Ito po ay may imprimatur ng ating mahal na kardinal, si Cardinal Jose Cardinal Advincula.
Ibig sabihin po, ang libro, pag may imprimatur, walang pagkakamali in matter of faith and morals. At si Ate Cristina Buyargas Abelardo, Ate Cristi ng Peñaranda, Nueva Ecija, ang nagbigay po ng tulong sa atin para ilimbag ito. And speaking of book, ay magkakaroon po ng launching, pero hindi ako. Ang magbibigay ng launching ay si Father Jeffrey Segovia sa kanyang aklat na Healing Hands, Shoulder Taps at Heart Lines. Gagawin ang book launching and signing ni Father Jeffrey Segovia sa booth number 16 and 20. Papasok kayo sa entrance hall 3, SMX Convention Center, Manila. Ito po ay mangyayari ng September 14 to 17, alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Si Father Jeffrey Segovia ay isang batikang book author. Ayan, idol din natin yan. Samoa, no? Ako, hindi ako nagbo-book launching kasi unang-una medyo malaki gastos. So yung gagastusin sa book launching, ililes ko na sa production para ito, ibabalik mo lang yung printing cost. Hindi ko rin to pinapasok sa mga bookstore. Kasi pag pinasok mo sa bookstore, nagiging parang, alam mo na yun, huwag na natin pagkitin. Dumadagdag yung presyo. Ang mission natin is to spread the teaching. So, kaya ako po, pagka sumusulat ako ng libro, hindi po natin yun matatagpuan sa mga bookstore. Kasi additional charge po pagka dinala natin sa bookstore. Okay? So mga kapanalig, balikan natin yung ating magiting na panauhin, ang ating minamahal na Brother Adrian Milag, isang magiting na vlogger at binigyan ng parangal. Ito, pangarap ko bigyan si Tatang din ng parangal. Kaso ako lang nagbibigay ng parangal sa iyo. Kala ko eulogy sasabihin. Ititigil ko itong programa, Brad. Isa pong awardee ng 2022 Catholic Social Media Award bilang Best Catholic Vlog. Binibigyan din natin yan kasi maraming vlogger. Pero yung bigyan ka ng parangal, medyo something different. Bakit siya binigyan ng parangal? Kasi maganda yung nilalaman yung content. Kaya nga ito, hindi dahil kaharap kita, ang iyong vlog, ang iyong Facebook page, kahit hindi mo pa ako nire-reach out, nakasubaybay ako sa iyo. Pati yung kasal mo, yung binyag mo, yung date ninyo. Sabi ko nga, paano yan subaybay ko? Di naman ako iniimbitahan. Bakit ka mo? Bakit mo? Bakit niya ako kilala? Isa ka sa tagahangang hindi kilala. Pero tayo yung mga tagahangang sa gigilid. Pero pinakaswerte tayo sa lahat ng tagahanga niya. Bakit? Naimbitahan natin siya. Alam mo, ikaw lang marunong mag-imbita, ha? Balikan na natin. Brother Adrian, kasi tayo naman exposed na ngayon sa dami ng different denomination sa ating kapuluan. Banggitin na natin sa bansa na lang natin. Huwag na nating worldwide. Maraming mga lumalabas ngayon, naniniwala sila sa tinatawag na pluralism, no? Actually, merong isang vlogger ito nga sabi ko, huwag niyo panonoorin yung vlog nito. Babanggitin ko ba na si Catholic comedian? Wag na, baka makilala pa. Ang pangalan ba niya ay si Roman Chucha? Wag nang banggitin. Sabi ko, mag-focus. Huwag na nating panoorin yun kasi nami-mislead lang. Nanggugulo lang po yun, nanggugulo. Puro kalokohan lang gagawin sa inyo. Maraming ganyan Baka sabihin sa atin, binubuli natin siya. Hindi. Kasi kung gusto niya, pwede naman siya pumunta sa atin, i-reach out niya tayo, tapos ipaliwanag niya na kaya po ako naglalalato-lato habang kinakanta yung Tantum Ergo, baliw lang po ako. Diba? Ngayon, kalimutan na nga natin yan. Inimpisahan mo. Brother, yung isang vlogger, hindi ko nababanggitin na yung Catholic comedian. Hindi ko nababanggitin. Huwag nyo nang panoorin, ha? Yung pluralism, nagbigay siya ng post na sabi niya, pare-pareho lang yan. At the end, magtatagpo rin tayo. Napunta daw sa langit lahat. Sa Panginoon Diyos. Ibig sabihin, everybody's happy. Lahat tayo ligtas. Indifferent practice, indifferent faith. Denomination. Ang isang Adrian Milag ba, brother, ay ano ang iyong pananaw tungkol sa bagay na ito? Yung pluralism in particular. Bago lahat, brother, may nagpapabati sa si Sister Jo. Ayan, si Beshi mo. Yes. Si Josephine Reyes. Si Sister Jo. Ayan. So, actually, brother, yun nga, yung tungkol dyan sa pluralism na yan, kung ano mang, wag nyo nang tanong sa kung ano spelling, di ba? Ayos. Dududuin lang natin dyan. Pero,
Yung para ano po kumbaga yung opinion ko actually hindi opinion pero nung nakita ko yung ganung yung sa issue na yan, personally po in-approach ko yung mga kilala natin na na-interview ko. Most especially si Father Carlos Martins na isa din niyang kilalang na exorcist, member ng International Association of Exorcists at magaling talaga sa theology. So, tinanong ko siya tong regarding dun at sabi niya, it's a false teaching. Yun. Kasi, kumbaga parang naiintindihan ko kung saan pinanggagalingan. No? Kasi katulad natin, di ba, naghihirap tayo para iparating natin yung katotohanan na this is the truth, this is the way, di ba? Tapos, pagsasabi natin kung lahat ay parang sinasabi natin okay lang pala mag New Age. Okay lang pala mag-join kahit sa Satanism. Kasi isa lang din pala papunta nun. So parang ang dating parang baliwala lahat ng ginagawa natin, yung pag-confess, pupunta ng mass, sacrament, everything, yung devotion natin. Tas kumbaga bilang tayo, yung kumbaga nalalaman natin katotohanan na dito sa Catholic Church, dito talaga natin makikita yung totoong salvation. Hindi ko sinasabi doon sa, kunyari, sa mga born again, wala silang salvation. Siguro, partial truth meron sila. Pero yung the whole truth, nandito sa Catholic faith. Amen. Which is, kaya nga tayo may mga sacrament, ito yung mas nagbibigay sa atin ng motivation na talagang merong eternal life. Na talaga pag nandito tayo sa Catholic faith, talagang ang kaharapin natin ay si Jesus. Which is, di ba, minsan binabatikos nga tayo na kayo mga Katoliko, talaga bang mga Kristiyano kayo? Which is, tayo naman talaga unang Kristiyano. Oo. Di ba? Ang mga Katoliko ay talagang totoong Jesus follower. So, parang yun po yung pananaw ko dun, bro. Pero, I stand to be corrected. Kung may magko-correct po sa akin tungkol sa opinion ko, open po ako doon. Amen. Maganda yung Actually, at least direkta na po yung point ni Brother Adrian kasi ang tanong natin, ano ang kanyang stand sa pluralism? Mga kapanalig, pagka tinanong natin, ano ba, how can we define the pluralism? Ang ibig po kasing sabihin nito, nire-recognize natin yung coexistence ng different interests. Lahat. No? So, ano na, happy-happy na lahat. No? Regardless kung ikaw ay naniniwala sa sakramento, naniniwala ka na ang Panginoong Hesus nagtayo ng isang simbahan, basta't ikaw believer, pwede kang maligtas. Yun eh. So, tama yung pinunto ni Brother Adrian at ayon sa konsulta niya sa isang pare, ito'y maling aral. Sapagkat sinabi ni Jesus sa John chapter 14 verse 6, I am the way. Walang ibang daan. Tanging si Jesus lang. So ito pong pluralism, magiging contradicted po ito doon sa ating aral ng extra ecclesiam nulla salus, na ang salvation ay nagmumula sa simbahan na tinayo ni Jesus. At ito yung ating ebanghelyo ngayon. Kung nagsimba na po kayo mga kapanalig, binabanggit sa ebanghelyo yung tungkol kay Pedro, na yung tungkol sa susi. Maliwanag na sinabi ni Jesus sa Matthew 16:18 yan, at ito yung nagbibigay ng kahayagan in public na itong Jesus na Panginoon ay nagtatag ng iisang simbahan. Anong sabi ng Matthew 16:18? Ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito itatayo ko ang aking iglesia. Tanong, sabi ng mga kulto. Yan na. Alam mo ba yung kulto? Opo. Yung kulto, yan po yung mga hindi consider na Kristiyano. No? Okay. Sino yung kulto? Bibigyan na natin. Hindi tayo nagbabanggit dito, Iglesia ni Cristo 1914. Ayoko kasi nagbabanggit. Wag na. Ngayon, ang Iglesia ni Cristo 1914 na tinatag ni Felix Manalo, kino-question nila yung tungkol kay Pedro. Na hindi pwedeng maging pundasyon si Pedro. Ang pundasyon ay si Yesu Cristo. Okay, given. Bigyan na natin for the sake of argument. Ang pundasyon si Yesu Cristo. Di ba? Dahil ang basihan, Mateo 16:18. Ayaw nila tanggapin si Pedro eh. Sige. Ang pundasyon si Yesu Cristo, pero may aral sila. Natalikod. Hindi may pundasyon si Yesu Cristo. Sino ang pundasyon? Sabi ninyo, si Yesu Cristo.
Anong turo ni Felix Manalo? Natalikod. Di mahina si Jesucristo. Wow naman. Saka, meron pang ano dyan, ha? Dapat alamin mo, ano ba yung nakasulat para sabihin mong si Pedro? Ano ba yung laman ng 16-18? Yung tinatawag na taludturan ng mga salita. Babasahin ko, babanggitin ko. Huwag na basahin. Hindi, babanggitin ko nga. Sige. Ikaw ay Pedro. Sabi nila si Jesus daw ang nagtayo. Tanong, yung bang ikaw ay ginagamit mo sa sarili mong pagtukoy o sa pagtukoy sa iba? Ikaw ay Pedro. Sa Sino ibang tao, tinutukoy? yung kausap mo. Hindi, baka ikaw. Pwede yun, pwede. Bakit? Paano pwede? Kung may sira ulo, pwede yun. At sinasabi ko naman na ikaw ay Larry. Yan. Pero kung matino ka, hindi pwede yun. Kailangan mayroon kang kausap. Ayun. Ikaw ay Pedro. Siguro kahit elementarya, pag binasa ito, no? Ikaw ay Pedro. Ang pagtukoy ikaw, pagtukoy sa ibang nilalang, sa ibang tao, sa particular kaharap. sa kausap. Yan. Ikaw ay Pedro. Bakit daw Pedro ginamit? Ayan. Yan na. So, yan na yung mga punto-punto. Alam po ninyo, hindi na naman natin kailangang i-elaborate yan pero ang punto ditong matindi, sinabi ni Jesus, itatayo ko ang aking iglesia, hindi po mga iglesia. Yan. Ano pa ang pangalawang punto? Pag sinabi niyang isang nagtuturo na natalikod ang simbahan ni Jesus, ginagawa niyang sinungaling si Jesus. At mahina. Sinungaling. Bakit? Sabi ni Jesus, hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. 19 ng Mateo 16. Kung natalikod, di hindi nangyari yung sinabi niyang hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ikatlo, anong sabi ni Jesus sa Mateo 28:19? Tandaan ninyo, ako'y laging kasama nyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Natapos na ba sanlibutan? Hindi pa po. Di ibig sabihin, iniwan ni Jesus yung kanyang simbahan. Di sinungaling yung Jesus na kilalang ipinapakilala nila. Kahit malo, mga kapanalig. Sinabi ni Jesus sa Gospel of St. John, chapter 14, 15 at 16, isusugo sa inyo ang Parakleto, the Holy Spirit. Ang Holy Spirit ang magtuturo sa lahat ng itinuro ko sa inyo. Natalikod. Alam ko kung bakit. Ano? Tinamad ang Espiritu Santo Yun, magturo. ang Ang problema nila ngayon. Hanapin sa Biblia yan. Mga kapanalig, ito lang mga puntong ito, wag na natin pagtalunan yung Pedro Petra. Yung masculine at saka yung feminine na lingwahe dyan. Ang pag-usapan natin dyan, totoo ba si Jesus sa kanyang sinabi na hindi mananaig ang kamatayan sa tinayo niyang simbahan? Amen. Pag sinabi mong natalikod, nawala at itinayo sa Pilipinas ng isang tagatagig na kababayan ko, abay malaking problema yan. Ang simbahan ni Jesus nang galing sa Jerusalem, dumayo sa iba't ibang mundo hanggang makarating sa Pilipinas. Hindi nangyari na galing ng Pilipinas at pumunta ng Israel. Nangyari po. Saan? Nagkalukal po kami doon. Di ba? Ave Maria! Gratia plena! Sa huling bahagi na po tayo ng ating programa, shout out po sa anak ni Brother Bert Burilla na si Audrey Therese Burilla. Happy birthday. Pagpalain ka ng Diyos. Okay. Siyempre, thank you very much po kay Sister Purissima at Sister Tita Arsiaga ng Italy. Salamat po. At kay Kapitana Evelyn Tan Arago ng Barangay Affairs Office ng Taguig City. Dr. Hector Divina Gracia, mabuhay po kayo. Sister Miriam Chan, Major Carmelo Cortez at si Sister Menchi Ingal. Maraming salamat. Ang dami pong mga nagpapatid ng pagbati dyan sa Canada, si Dolly Lagun, nagpapatid ng pagbati kay Brother Adrian. At syempre po sa mga gustong magpa-shoutout, sorry po medyo hindi mo natin kayo nababati lahat. May dumating na magandang lalaki. Di bibigyan muna natin ng pagkakataon na yung oras natin ay makuha natin kay Brother Adrian. So pinag-uusapan natin yung Matthew 16:18 hanggang 19, yung pagtatayo ni Jesus ng simbahan sa pamamagitan ng kanyang apostol na si Pedro. At ito po ang ating pamantayan o reference, matibay na ebidensyang si Jesus nagtayo ng iisang simbahan lang, aking simbahan. Brother Adrian, can you give insight dito sa ating gospel ngayon, yung Matthew 16:18? In relation pa rin sa pagtatayo ng ating simbahan. Katulad nga nun, sa binanggit dun sa gospel natin, I build church, not churches. Yes. My church. So, hilig sabihin, isa lang ang tinayo. At yun nga, kumbaga, ito yung pinahuhugutan natin bilang Katoliko na, kung, di ba, kaya nga, sabi nga ni Cardinal Newman, pag pinag-aralan mo daw ang
history, ang pananampalatayang ang history ng early Christianity. you will cease to be Protestant. Mm. Hindi ka lilipat kasi makikita mo yung track eh. Kumbaga makikita mo yung history saan nanggaling, sino yung mga unang naging Kristiyano, at yun pag tinignan mo sila, yung mga early Christian, yung mga early church father ay mga Katoliko. Mm. 'Di ba? Kaya nga 'di ba, kaya natutuwa ako yung sinabi ni Brother Noe Dora, nag-aaral daw sila noon sa theology, yung kasi mga pastor, ang pinag-aaralan nila, yung mga early church father na yun ay mga Katoliko. So, doon natin makikita na yung diyan sa binabanggit sa verse na yan na ito yung pinahugutan natin na si Peter ay siya yung una naging pope. Na naniniwala tayo na hindi naputol yun, yung succession na yun until Apostolic link. kay Pope Francis, 'di ba? Sabihin na natin na maraming pinagdaan ng hindi maganda ang simbahan. Pero yung mga pinagdaanan na yon, at nagkaroon pa nga ng bad pope. Pero yung mga pinagdaanan na yon, actually ito yung nagbukas pa sa atin ng mas maraming opportunity. Kumbaga, it humble us to learn, especially yung nagkaroon ng Protestant Reformation. Kumbaga parang medyo shinake tayo ni Lord. Oy, mga Katoliko, medyo nagiging kampante na kayo. So parang ito yung nagbukas sa atin para ayusin ano man yung mga nagiging problema sa simbahan. Pero yung sabi nga, 'di ba, na even the gates of hell cannot prevail this church. At nakita natin 2,000 years ago, nandito pa rin ang simbahan. Yung mga kasabayan nun ng simbahang Katoliko, wala na. Mga imperyo, ayan, mga Diba? kaharian, nawala na. At yung mga nagmamak nun sa mga Katoliko, wala na rin sila. Exactly. 'Di ba? At nakita natin yung simbahan nandito pa rin. So makikita natin doon pa lang pinangako ni ano ba yung simbahan na talagang through age of time ay nanatili. At nakita natin yun sa gospel ngayon at talagang nakikitang-kita yun sa pananampalatayang Katoliko. And which is yung mga early martyrs natin, yung mga Catholic saint natin na nagpakamatay. Nagbigay ng buhay. Nagbigay ng buhay para sa simbahan. Kumbaga parang ini-imagine ko, ano ba mapapala nila para magpakamatay dito? Ano yung nakikita nila na yung minsan yung ibang Katoliko hindi nakikita. Pero sila talagang willing silang mamatay para sa simbahan kasi alam nila na ito talaga yung tinayo na ni Jesus. At ito nila nakita yung salvation nila. Actually, yung binanggit ni Brother Adrian, mga kapanalig, no, na nagkaroon pa nga sa history natin ng mga salbahing papa, masasamang papa, no? At sa dami ng mga kontrobersya, mga iskandalo sa loob ng simbahan, no? Pero nananatiling matatag kasi parte yan dun sa sinabi ni Jesus, hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Meaning to say, nung itinayo niya to, hindi naman to as perfect, as good as perfect. Hindi. Kasi magi-struggle dahil komposisyon ng mga taong makasalanan ng simbahan eh. Amen. Pero bakit ang simbahan nananatiling matatag, nananatiling banal? Kasi ang pundador, ang founder is Jesus. Di ba? Kaya kahit anong kontrobersya, kahit anong iskandalo, may mga baklang pari, may mga babaerong pari, may mga obispong na iskandalo na may mga naging anak umano, no? Asa ka bang diocese? Antipolo. O di ba naging kontrobersya yung isang obispo diyan. Hindi ko napapanggitin yung pangalan. Yan ang wag mong gagawin. Hindi ko napapanggitin eh. Pero wag na lang. Wag na lang. May kli oras. Ibig sabihin, ang simbahan, kahit i-shake mo yan na ganyan, yan. Amen. hindi matitinag yan. Bakit? Kasi ang nagtayo, isang matibay na pundasyon, ang Panginoong Hesukristo. Parting siya, Tatang, ilang sandali na lang nalalabi sa atin. Okay, tatandaan po natin, ang simbahang itinayo ng ating Panginoong Hesukristo ay tinatawag na banal. Pero hindi nangangahulugan ang mga sangkap o kaanib nito ay banal. Kaya nga ang sabi, magpakabanal kayo dahil ako'y banal. Sino ang nagsalita? Si Jesus. Kaya wag mong hanapan ng perpektong aspeto ang simbahan. Ang tingnan mo yung future, yung tunay na buhay na iyong makukuha. Amen. Parting shot, Brother Adrian Milag, ang ating panauhin this afternoon, mga kapanalig. Parting shot. Sa lahat ng mga nanonood, maraming salamat sa suporta nyo, at especially kay Brother Marco at Tatang Larry. Thank you so much sa opportunity na binigay nyo para sa akin. At isa kayo sa inspirasyon ko sa
paglalakbay ko sa pananampalatayang Katoliko. Salamat At sa po, lahat boss. ng mga Salamat viewers po natin, thank you so much for all your support. At patuloy nyo lang kaming ipagdasal at patuloy lang tayong kumapit mga ka-faith dahil ang Diyos ay hindi tayo pababayaan. Invite them sa iyong, brother, sa iyong page. Sa page mo. Ayan, so sa ating mga viewers dyan, sa ating mga kapanalig, ay invite ko kayo to like my page, Brother Adrian Milag, at ang aking YouTube channel, Adrian Milag TV. So actually, brother, this month of September, magkakaroon ako ng hiatus ng 10 days. Medyo magpapahinga lang ako. Kasi grabe yung August, ang dami kong ginawa. So break muna ako for 10 days, September 1 to 10. Pero watch out pa sa mga more interview and guest po natin, at balikan po natin yung mga recent interview natin dahil sobra kayong ma-inspire, mabibless, and especially yung naging interview ko kay Father Randy Valenton, yung binanggit nga ni Brother Marco. Sobrang dami nyo matututunan doon about Eucharist at ano nga ba, communion in hand or communion in tongue, kasi medyo controversial yan eh. So pakinood po yan. Amen, amen. So maraming salamat po mga kapanalig sa inyong pagsama sa amin. Kasama po yung ating technician, si Brother Jerby Santos, ating PA, Miss Cheska Valera, ang kabuuan po ng pamilya ni Brother Adrian Milag na kasama namin ngayon. Ako po si Brother Marco, si Evangelista. Hanggang sa susunod na linggo, maraming salamat po. Pagpalain tayo ng dakilang lumikha. Ito po si Tatang Larry Lamco Malyari at kaming lahat ay laging nagsasabing, Sumayin nyo ang katotohanan. Salamat po. Bye-bye, friends. I love you. Bye-bye.